Sige, tinulak. Doon? Layo nun ah. Ano ba nangyari? Ha? Naramdaman yung preno. Nawala ng preno? Tapos, tinulak nyo na lang. Magandang araw mga boss, nawalan daw ng preno si customer. Pa-start ko nga muna itong sasakyan niya para makita ko kung ano pinanggalingan ng problema. Pero ma-under to. Apakan ko naman ngayon itong brake pedal ni customer. Ay, lumubog. Dumikit sa flooring. Nag-loose brake siya? Nag-loose brake? Hindi na ito sa doon yung tanong. Kaya nga, nawalan siya ng preno eh. Dumikit na sa flooring eh. Tapos tinulak nila lang dito. Ang galing naman ang mawalan sila ng preno. Dito pa sa lugar na maraming nakakakilala sa akin. Kaya lang, ang nakuha nilang number, yung sa misis ko. Saan ito nakilala? Wala, nagulat nga kami, dumating lang dito eh. Ah, tanong lang? Nasiraan daw sila. Ah, nasiraan. Oo, Grabe. dyan na sila umabot sa kanto. Tapos naghahanap sila ng mekaniko, parang nakita yata yung ano mo. Yun nga mga boss, nakita nila yung channel ko. Kaya lang, yung number ko naman, hindi nila nakita. At dahil nga sa may nakakakilala sa misis ko, yung cellphone number niya na lang ang ibinigay. Ano nga sila, nagulat sila kuya, pagdating daw dito, nawala sila ng preno. Kaya nga, Hindi lubog na na nila, lubog. nag-dig daw. Engine shutdown na nga daw. Engine shutdown, kaya hindi nila tinuloy, baka madisgrasya raw sila. Lumukog yung preno niya eh, totally. Alam niyo mga boss, swerte rin si customer dahil nga sa nang mag-loose brake siya, linggo ngayon walang gaanong sasakyan. I-check ko itong brake fluid niya. Sa nakita ko mga boss, puno naman siya ng brake fluid. Kaya pumasok sa isip ko na ang problema nito nandito lang sa brake master assembly. Actually 12:30 pa lang pala tumawag na sila sa misis ko kaya lang sinabihan sila na masama nga daw yung pakiramdam ko. Totoo naman. Ganun pa man, after nila makausap yung misis ko, binigay pa rin sa kanila yung number ko na sila na lang daw yung makipag-usap sa akin. Kaya nung nakauwi na sila sa bahay nila, tumawag sila sa akin. Yun nga, kwento nila yung mga pangyayari at sabi ko naman, pag gumanda yung pakiramdam ko, papasyalan ko yung sasakyan nila. Nabasa kasi ako ng ulan kahapon. Dahil nga sa may babaeng customer na nabasagan ng wheel bearing. Cavite pa siya uwi kaya kahit na umuulan, ginawa ko yung sasakyan niya. Next day mga boss, i-post ko yung video na yun. Ayo, hanggang flooring oh. Tinulak pa namin yan dito. Tinulak ko. Talagang hindi na tumaan. Ano, matanda? Ano? Medyo ano na eh, halos ano lang din, okay lang, nasa mga 40 plus lang. Dikit na flooring eh oh. Sagad na. Tapos yung handbrake niya pa, ang taas-taas. Daming i-hide. Marami na raw silang nagtanungan. Oh. 100,000 na din sa kanila. 100,000? Sobro naman yun. Alam niyo mga boss, pinakontak ko si customer dito sa taong pinag-iwanan nila ng sasakyan at pinasabi ko na bumili na rin sila ng brake fluid. Susubukan ko kasi na magawan ko ito ng paraan para hindi sila nag-aalala dito sa sasakyan nila. Pwede kasi mga boss na nandito lang yung problema sa brake master assembly para itong sasakyan may uwi ni customer. Sabi nga sa amin, ang dami na namin pinagtanungan. Oo. Nisingil kami ng 100,000. Sabi nga. Grabe no? Sa ganyang klaseng kwento ni customer mga boss, pwedeng ang problema nito nasa ABS. Biro nyo, marami na palang nag-check up nitong sasakyan niya. Ganun pa man mga boss, kahit wala pa si customer, paklasin ko na itong brake master assembly niya. Kaya gagawin ko dyan gamit itong open wrench number 10, luwagan ko itong dalawang fitting dito sa brake master cylinder. Pero ipakita ko muna sa inyo na walang bawas yung brake fluid nito. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tanggalin ko itong cap, o diba? Hindi naman nagbawas itong brake fluid. Kaya sana lang nandito yung problema niya sa brake master assembly. Para si customer, hindi na magastusan ng malaki. Hugutin ko muna itong socket wire sa sensor ng fluid reservoir. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench number 12 para matanggal ko yung dalawang nut dito sa brake master assembly. Kailangan kasi na ma-disconnect ko itong brake master assembly dito sa hydrovac para ma-check ko yung repair kit nitong brake master assembly sa loob, yung primary piston at secondary piston. Kaya i-disconnect ko na itong dalawang fitting dito sa master cylinder. At pag na-disconnect ko na yung dalawang fitting, pwede ko nang hugutin itong brake master assembly. Yun lang, matigas. Kaya tanggalin mo itong vacuum hose dito sa hydrovac. Pero gagamit ka ng plier dahil nga sa may clamp yung vacuum hose. Ilihis mo lang yun para matanggal sa pagkakaipit yung vacuum hose. Tsaka mo ngayon hugutin yan.
Narinig niyo mga boss, sumingaw na yung hangin dito sa loob ng hydrovac. Kaya pwede mo na ngayon hugutin itong brake master assembly mo na hindi ka na masyadong mahihirapan. O, di ba? Madalas kasi mga boss, pag nagtatanggal ako ng brake master assembly, nakakalimutan kong hugutin yung vacuum hose. Pero pag nahirapan na akong bunutin niya, naaalala ko naman. Ito na mga boss, chine-check up ko na itong brake master assembly ni customer. Pinapump ko na itong primary at secondary piston kung dito ba yung pinanggalingan ng paglubog ng brake pedal. At ito ang napansin ko, dahan-dahan lumulubog itong primary piston. Tapos yung fluid niya mga boss, akala mo langis na. Patuluin ko yung mga boss para makita nyo. Parang langis oh. Kaya nga ang pumasok sa isip ko, baka ang nailagay dito ATF. Kasi nga mga boss, naka-experience na ako noon. Nabasa ng customer, automatic transmission fluid. Fluid nga naman. Nung makita niyang kulang yung fluid niya sa brake master fluid reservoir, yun, sinalinan niya. Parang langis ata nilagay dito eh. Langis ata. Parang langis oh. Kita nyo mga boss, kakulay pa naman ng ATF. Yung pagkapula niya kasi mga boss, parang ATF yan. Ganun pa man, kalasing ko na lang itong piston seal niya. Importante na matanggal nyo yung piston seal nito mga boss pag tatanggalin nyo yung secondary piston. Kaya gumamit ka lang dyan ng manipis na flat screw. Ayan mga boss, makikita nyo. Dahan-dahan kung tatanggalin yung piston seal niyan. Kaya kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, ingatan nyo yan na huwag nyo siyang ma-damage. Dahil wala kayong mabibiling repair kit nitong master cylinder. Ayan siya mga boss, yung piston seal. Dahil sa natanggal mo na itong piston seal, isunod mo naman tanggalin dyan itong cap ng reservoir mo. Ayan mga boss, yung cap niya. Yun lang, kung makikita nyo yung loob nitong fluid reservoir niya, grabe yung dumi. Gumamit ako ng flat screw dyan mga boss, sinungkit ko yung strainer niya para matanggal. Kita nyo yung loob naghalo na yung dumi tsaka yung kalawang. Kaya para malinis ko na yan, tanggalin ko na itong secondary piston. Ang problema mga boss, yung secondary piston, hindi malaglag. Ayaw bubitaw, kumapit ata. Pag ganyan mga boss, sinusundot-sundot ko matigas. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, itutok-tok ko na lang itong brake master assembly para yung secondary piston lumabas. Kaya lang, dahan-dahan lang sa pagpalo nyo mga boss ha. Huwag yung lalakasan, baka na mapingas itong cylinder niya. Ayan makikita nyo, tinutok-tok ko siya. Ang tigas talaga niya mga boss, kumapit na siya. Dapat isang tok-tok lang to, tanggal na to eh. Ala. Ano kumapit tingnan yung mga boss, puro kalawang. Puro kalawang lumalabas Ano ba yun? Nawala na ito ng preno eh. Yung sana hindi ka nasira. Buti na lang. Kaya lang kita niyo yung loob ng ano niya kinalawang tal. Ano ba yan? Mabuti na lang itong primary at secondary piston mga boss, wala siyang naging problema. Yung kalawang yung kapal yung kalawang Kaya lang gaya ng ibang mga ginawa ko na ang naging dahilan kaya lumulubog yung brake pedal nila dahil nga sa sobrang dumi nitong reservoir ng fluid. So parang chinek up ko naman itong loob ng cylinder, wala naman siyang problema, wala siyang gas-gas. Kaya lang puro kalawang lang talaga itong loob ng cylinder pati itong reservoir. Fast forward ko na yan mga boss sa paglilinis, gagamit ako dyan ng powder na sabon. Bababarang ko yung loob nitong brake fluid reservoir niya para yung nakakapit pa na kalawang dito sa loob ng reservoir matanggal. After mong malagyan ng tubig itong loob ng reservoir, kalugin mo lang yan. Para nga yung nakakapit na dumi dito sa loob ng reservoir, dahan-dahan niyang bibitaw. Yun nga lang mga boss, lagi kong sinasabi sa inyo na kapag kayo magdi-DIY ng sasakyan nyo, laging yung sasamahan ng pagtsatsaga dahil nga sa gaya nito, sobrang dumi. Nako, mahabang pagtsatsaga yan. Kung makikita nyo, yung loob ng master cylinder, marumi. Yung loob ng brake fluid reservoir, marumi. Pati itong labas, marumi. O diba, mahabang pagtsatsaga yan. Isa lang ang ibig sabihin nito mga boss, yung may-ari nitong sasakyan, napakasipag gumamit ng sasakyan. Kaya lang kung mapapansin nyo, dumidilim na. Wala pa yung customer na bumili ng brake fluid. Kahit gabi na mga boss, pilitin kong magawa itong sasakyan nila para magkaroon ito ng preno. Nang sa ganun, maiuwi nila itong sasakyan nila at hindi sila nag-aalala.
Dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya na, abangan nyo sa part 2 para malaman nyo kung naiuwi nila itong sasakyan. At sana lang kung maaari, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!